Hello guys! Welcome back to Alex Hub channel. In this video, gagawa tayo ng Wi-Fi message board gamit ang ESP32, OLED display, buzzer at LED. Simple lang ang project na ito, pero sobrang useful. Paano nga ba ito gumagana? Ganito siya. Kapag sinaksak mo ang ESP32, automatic siyang magsiset up ng sarili niyang Wi-Fi hotspot. Pwede kang kumonek sa Wi-Fi gamit ang iyong phone or laptop. Pagkatapos, buksan lang ang browser at itype ang IP address na ibibigay ng ESP32. Dito ka makakapag-type ng message na gusto mong i-display sa OLED screen. Kapag may bagong message, tutunog ang buzzer at iilaw ang LED. Kung walang message naman, random quotes ang ipapakita kada ilang segundo. Perfect ito para sa announcements, reminders, or kahit pa-sweet na message sa bahay. Sa videong ito, matututunan nyo ang wiring, code setup, at testing ng ating Wi-Fi message board project. So tara, simulan na natin! Ano nga ba ang mga materials na kailangan natin? Kailangan natin ng ESP32 microcontroller, breadboard, OLED display, buzzer, LED, at jumper wires. O diba? Basic components lang ang need, pero pang-advance ang dating. Now, let's proceed sa wiring connections. Unahin nating i-connect sa ESP32 ang OLED display. Ang VCC sa 3.3 volts, SDA sa GPIO21, SCL sa GPIO22, at ground sa ground. Kasunod naman ang buzzer at LED. Ang anode ng LED sa GPIO26, ang anode ng buzzer sa GPIO25, at ang mga cathode naman sa ground. Make sure na mayroong common ground ang mga components at i-double check ang wirings bago mag-proceed sa coding. Since okay na ang hardware part ng ating system, let's proceed naman sa software side. Una, kailangan nating i-set up ang Arduino IDE bago tayo makapag-upload ng code. Dahil ESP32 ang gamit natin, kailangan munang i-install ang ESP32 board package sa Arduino IDE. Paano nga ba gawin ito? Open Arduino IDE. Pumunta sa File, Preferences. Sa Additional Boards Manager URLs, i-paste ang link na ito. I-click ang OK. Pagkatapos, pumunta sa Tools, Boards Manager. I-search ang ESP32 by Espressif Systems, tapos i-click ang Install. Kapag natapos yan, installed na ang ESP32 board sa iyong Arduino IDE. After ma-install ang board, this time, kailangan naman nating i-set up ang mga libraries na gagamitin natin para gumana ang project. Dito, gumamit tayo ng two important libraries, Adafruit SSD1306 at Adafruit GFX library, both by Adafruit. Yung una, Adafruit SSD1306, ang tagapagsalita ng OLED. Hindi na tayo gagawa ng komplikadong code kasi siya na ang bahala magpakilos ng pixels gamit lang ang simple commands. Yung pangalawa naman, Adafruit GFX library, ang graphics engine para mag-drawing ng text, shapes, at mag-display ng messages tulad ng random quotes sa screen. Sa kombinasyon ng dalawang libraries na ito, mas madali nating mapapaganda ang interface ng ating Wi-Fi message board project. Ngayon, complete na ang setup natin. Pwede na tayong mag-start sa code discussion. Unang kinonfigure ng code ang OLED display. Sa part na ito, sinet ang size ng OLED, which in our case is 128 by 64 pixels. Pagkatapos, gumawa tayo ng display object na gagamitin natin para magpakita ng text at images. Next naman, sinet up ang Wi-Fi. Sa SSID, andito ang name ng Wi-Fi hotspot na makikita mo sa iyong phone or laptop kung kokonek ka sa ating ESP32. Para makapasok ka sa Wi-Fi na ginawa ng ESP32, ang set password ay 12345678.
pero pwede nyo tong baguhin pa. Nag-set din tayo ng server sa port 80, which is ang default para sa HTTP. Now, let's configure ang buzzer and LED. Make sure na same ang naka-indicate sa code sa wiring connections. Para sa function ng LED, gumamit tayo ng blink LED. Kapag merong nag-send ng message, iilaw at mamamatay ng 3 beses ang LED. Naglagay din ito ng quick delay na 150 milliseconds para mamimik ang isang notification. Kasabay din nito ang notification beep ng buzzer na ding-ding-dong na may iba't ibang frequencies. Ang dalawang ito ang nagbibigay ng audio-visual feedback o guide para ma-alert ang users na meron ng new messages. Sa part na ito naman, makikita natin yung mga variables na ginagamit para sa message display timer. Sa current message, ito yung text na lalabas agad sa OLED kapag nag-start ang system, pero default message lang muna siya. Message timestamp naman ang nagtatala ng oras kung kailan dumating ang last message. Importanteng may timestamp kasi ito yung basihan kung kailan mag-e-expire yung message sa screen. Simpleng true or false naman ang new message active. Kapag may bagong mensahe, nagiging true. Pagtapos na yung 30-second timer, balik sa false. Sunod, may array tayo ng quotes. Dito, nakastore yung mga random na quotes na ipapakita kapag idle yung message board. After nito, kailangan na natin iset up ang webpage kung saan tayo magta-type ng messages. Gumamit tayo ng HTML. Dito rin, pwedeng ayusin ang format ng webpage depende sa inyong gustong design. Pwede nyong palitan ng font size, margins, padding, alignment at iba pa. Be creative if you want. Ayan, okay na ang ating webpage design. Kailangan naman nating ma-handle ito ng maayos. Para gawin yan, gumamit tayo ng function na handle root, kung saan kapag binuksan mo ang IP address, ito yung magpapakita ng HTML page. Ginamit din ang function na handle send, para kapag nag-submit ka ng message, masisend ito at madi-display sa OLED. Ginamit naman ang function na display printin para exactly na ma-display ang word na new message every time may nagsisend. Makikita din na kasabay nito ang paggana ng function ng both LED and buzzer. Sa setup function, una nating ina-activate ang serial monitor para lumabas ang debug info gaya ng Wi-Fi SSID, password at IP address. Kasunod nito, ini-initialize ang OLED gamit ang display begin. Kung hindi ito ma-detect, maglalabas ng error sa serial monitor at titigil ang program. Kapag okay naman, nililinis ang screen at nagpapakita ng welcome message na "Hello human, I am your message board." Pagkatapos, isineset up ang LED at buzzer sa pamamagitan ng pin mode at tinitiyak na naka-off muna ang LED. Sunod, ginagawa nating access point ang ESP32 gamit ang Wi-Fi.soft-AP. Sa huli, sineset up ang web server routes gamit ang functions na server on. Ginagamit ito para sa pagpapadala ng bagong mensahe. Sa server begin naman, nagsisimula na ang web server at nag-i-indicate na pwede nang gamitin ang system. Finally, sa loop function, lagi munang pinoproseso ng server handle client ang mga request mula sa web server. Kung may bagong message, ipapakita ito ng 30 seconds, tapos babalik ito sa idle mode. Kapag walang bagong message, magpapakita naman ito ng random quotes every 10 seconds. Ayan, tapos na ang ating code. Ready for upload na. Pero whoops, bago yun, make sure muna natin ang mga bagay na ito. Sa Tools, Board, piliin ang ESP32 Dev Module o yung exact board na gamit nyo. Sa Tools, Port, piliin ang tamang COM port kung saan nakakonect ang ESP32. Yes! Successfully uploaded na ang code. Ngayon, nasa exciting part na tayo. Let's try our system kung gumagana. Step 1. I-connect natin sa Wi-Fi. Ikaw ang bahala kung anong device ang iyong gagamitin. So,
Open Wi-Fi settings ng phone or laptop. Hanapin ang SSID na ESP32 message board at i-connect gamit ang sinet na password na 12345678. Kapag connected na, i-open ang browser at i-type ang IP address na nakadisplay sa serial monitor, which is 192.168.4.1. Step 2. Try sending a message. Sa browser, may makikita kayong form kung saan pwede tayong mag-type ng message. I-type natin ang Hello ESP32, tapos click Send Message. Result, makikita sa OLED ang bagong message, sabay tutunog ang buzzer at iilaw ang LED bilang notification. Step 3. Check random quotes feature. Kapag walang bagong message, after 30 seconds magpapalit ang OLED ng random quotes. Halimbawa, innovation never sleeps, just recharges. Ibig sabihin, gumagana ang idle mode ng system. Step 4. Try multiple messages. Magpadala ulit ng isa pang message, halimbawa, welcome to LX Hub. Result, ipapakita ulit sa OLED ang message, iilaw ang LED at maririnig natin ang buzzer. Step 5. Wait for auto-clear. Kapag lumagpas na sa 30 seconds, babalik sa idle mode at automatic na mawawala ang message. Sa mga test na ito, napatunayan natin na gumagana lahat ng core functions ng ating Wi-Fi message board at pwede pa natin itong i-expand para mas maging interactive at maging mas advanced. Kung may errors kang na-encounter, huwag kang mabahala. Normal lang yan. Ang mahalaga ay ma-troubleshoot ng tama. Kapag walang lumalabas sa screen, i-double check muna ang wiring ng SDA at SCL pins. Siguraduhin din na tama ang I2C address sa code. Kung walang tunog o hindi umiilaw ang LED kapag may bagong message, siguraduhin na nakakonect sila sa tamang GPIO pins at maayos na ground connection. Kung minsan, loose wire sa breadboard ang problema, i-secure ang lahat ng jumper wires at i-double check ang wiring diagram para sigurado. At syempre, huwag kalimutang i-verify at i-upload muli ang code, baka may maliit na syntax error lang. And that's it! Nakagawa ka na ng Wi-Fi message board gamit ang ESP32, OLED, buzzer at LED. Kung nagustuhan mo ang tutorial na ito, don't forget to like and subscribe para updated ka sa susunod nating projects. Comment ka lang kung may suggestions ka para sa next video. This is LX Hub, empowering up your projects. Kita-kits uli sa next video!